kasayan, bibigay lang tayo ng tip. Aircon muna tayo kasayan ha, para hindi mangyari sa aircon yung ganitong pangyayari. May aircon tayo dito na 1.5 horsepower. So, yung unit natin ha, Sharp na inverter. Ito siya kasayan ha. Bali ang nangyari dito, humina na yung lamig niya. Tapos, yung bandang huli, talagang ano na siya, mainit na. Iba na yung binubuga niya. Uminit na yung yung hangin na binubuga niya, hindi na malamig. Kaya nagpasok tayo dito ng ng temperature gauge. Ito. Nagpasok tayo ng temperature gauge para malaman natin yung lamig ng aircon. Kasi hindi na siya pumapalo. Hindi na pumapalo. Tapos itong aircon itong temperature gauge natin, naging 35 siya kanina. Kahit nakabukas yung aircon. Kaya ang ginawa natin, pinilit na namin siyang ibaba. Wala kasing katuwang magbaba, kaya hindi kagad namin na ibababa. Yung palang pagdilinis lang sa labas ay hindi rin pala nakukuha. Kasi naglinis tayo ng spray, yung tinesting natin na spray na panlinis. Hindi naman pala niya nakakukuha. Ikutan mo yung dumi. Ganito mangyayari siya kasayan ha. Mainit na yung ibubuga niya na hangin. Pabago-bago na, may mainit, may malamig. Kasi pansinin niyo kasayan yung dumi niya, yung sa kanyang condenser. Sobrang kapal na. Ayun siya kasayan na nabalutan na talaga siya ng Okay naman yung mga natin, yung mga pan natin. Saka yung pan sa loob. Ito. Yung pan natin dito, okay pa rin yan, pa rin siya, freewheeling pa rin yung natin, yung pan. Ito, pansinin mo yun dito ha, ayun. Mga dumi. Itong evaporator natin, hindi na siya masyadong madumi. Pero ito, yung condenser natin, sobrang dumi. Bali pag ganito, uminit na yung buga ng hangin, kailangan na natin siyang kailangan na natin talaga siyang ibaba at linisin. Ipalinis. At pumunta rin pala kami kanina sa sa aircon technician, nagtanong din kami. Bali ang cleaning nila sa pwesto ay pagdadalin mo 450. Pero pag home service naman 550. Kaya lang ang home service nila, kukunin lang din yung unit. Kukunin lang yung unit tapos dadalhin sa pwesto, doon din lilinisin. Hindi rito lilinisin sa mismong bahay ng pag-home servicean. Bali kukunin lang at dadalhin sa pwesto. Pag napansin niyo siya kasaya na hindi na ganoon yung hindi na ganoon yung lamig niya, huwag na kayong mag-atubili na i-DIY o ipalinis sa pinakamalapit na aircon technician sa inyong lugar. Kasi kung ganito, ang mangyayari kasi rito, bukod sa hindi na malamig ang ibibigay, malakas pa sa kuryente. Kasi kahit naka number 16 ka, pakiramdam mo ay 30 lang yung niya. Number 16 ka, parang 30 o 28 lang yung pinakalamig na binibigay niya. At saka magtataka ka dahil dati, kung napapalamig mo siya ng 5 to 10 minutes, ngayon bago mo siya mapalamig, maghihintay ka pa ng oras. Ganun siya kasayan pagka gantong madumi na yung pinaka natin ito. Tayo ng konti. Ayan siya kasayan. Sobrang dumi na, ibig sabihin hindi na nakakahigop ng hangin. Hindi na siya. Talagang hindi na lalamig kasi hindi na makakapasok yung hangin, hindi siya makakahigop. Okay pa naman yung natin. Wala pa namang makikitang mga diyan. Mga leak, mga tagas. Wala pang problema yung ating Freon. Bali ang naging problema lang etong sobrang kapal lang ng sobrang kapal lang ng dumi niya, kaya ang mangyayari kahit naka-aircon ka, pagpapawisan ka. Basta ang mangyayari niya kasi naka 16 ka na, parang 28 to 30 ang 28 to 30 ang lamig. Kaya tayo meron yon, sabi ko nga sa inyo, kaya tayo merong temperature gauge para mag-gauge natin yung aircon. Dapat babase yung gauge dyan. Kaya lang hindi. Bali kanina, naka-aircon, nag-35 ba? Tapos yung tinanggal natin yung, binuksan na natin yung binaba natin yung aircon doon, nag-31. Ibig sabihin, mas malamig pa ng walang aircon. Simpleng video lang kasi para hindi na umabot sa ganito yung aircon nyo.
Oh, yung dito sa Isabela to. 450 yung dadalhin sa pwesto. Pag home service, 550. Bubuhatin lang nila, dadalhin sa pwesto din gagawin. Tapos saka ibabalik sa inyo. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.